Crisis Management Committee does not know what's going on. Sa ulo na nagpabagang balita, Lahat naman sasagupin ng kumpanya. 16 sugatan sa salpukan ng bus at SUV sa Quezon City. Crisis management team sa hostage crisis, isa-isang nawala bago nagkaputukan. DOH, nagbabala sa paggamit ng mga halamang gamot kontra sa dengue. Elevator shaft sa itinatayong gusali sa Davao City gumuho. Isa patay, 4 sugatan. Pinakamalaking burger niluto sa Serbia. At Winnie Padilla, naiyak. Ang dahilan, alamin. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi Pilipinas, kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. 16 ang sugatan sa salpukan ng bus at isang SUV sa East Avenue, lungsod ng Quezon kaninang tanghali. Nagpapatrol, Henry Umaga Diaz. Wasak ang harapang bahagi ng Safeway bus na ito sa tapat mismo ng East Avenue Medical Center at Bangko Sentral ng Pilipinas. Basag na basag ang mga bintanang malapit sa pwesto ng driver. May mga naiwan ding bakas ng dugo mula sa mga sugatang pasahero. Kwento ng mga nakakita, mabilis ang takbo ng bus na biyaheng Fairview nang salpukin ito ng papalabas na Pajero mula sa ospital. Sa lakas ng pagsalpok, dumire-diretso ang bus sa kabilang lane, saka tuluyang sumalpok sa planter's box sa tapat ng gusali ng BSP. Swerte na lamang umano na walang kasalubong ng mga sasakyan ng bus. Ayon sa driver ng Pajero, nagulat siya sa bilis ng bus. Pero nang mangyari ang aksidente, hindi na raw nila nakita ang driver na kinilalang si Ramon Hamisola. Sabi po nung iba, tumakas daw po eh. Paano siya tumakas? Sumakay po na ibang bus. Pero ilang saglit pa, dumating na rin sa lugar ang kinatawa ng Safeway bus. Kasama na rin nila ang nakapuslit na driver. Hindi raw nila tatakbuhan ng mga biktima. Naka-insured naman lahat ng mga yes. Pati yung expenses sa hospital, sagot naman ng kumpanya. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga sugatan. Samantala, posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries ang driver ng bus. Ito na ang ika-4 na aksidente sa bus, kasunod na pagkakahulog sa benggit ng isang bus, pagbangga ng isang bus sa sasakyan ng isang beauty queen at pagkahulog sa creek ng isang bus sa Quezon. Henry Umaga Diaz, Patrol ng Pilipino. Sa kasagsagan ng hostage crisis, wala ni isang mataas opisyal ng Maynila at PNP sa Quirino Grandstand. Itong lumabas sa testimonya ni Vice Mayor Isko Moreno sa ikalawang araw ng investigasyon sa pumalpak na pagresolba sa hostage crisis. Nagpapatrol, Jay Ruiz. Responding to questions about the... Sa ikalawang araw ng pag-iimbestiga ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC, kaugnay sa August 23 hostage taking, isinalang si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Isinalaysay niya mga nangyari mula nang malaman niya at ni Manila Mayor Alfredo Limang pango-hostage si dating Senior Inspector Rolando Mendoza sa tourist bus. Lumalabas na bagong pagwawala ni SP Otto Gregorio Mendoza at isagawa ang assault operation sa bus. Wala ni isang mataas na opisyal sa Quirino Grandstand. Kabilang sina Mayor Lim at ang Ground Commander na si Chief Superintendent Magtibay. Lumipat daw kasi ang dalawa sa Emerald Restaurant habang siya naman ay nagpunta sa Manila Pavilion. At the most crucial moments, both the chairman and the vice chairman of the CMC were not there. When we left, because there was already a troops movement. After the first shot, at yun ay kwento namin kanina, nagmi-meeting na sila. Noong umalis na ang alkalde, at yung pala, as you said, ma'am, lumipat sila sa Emerald. Obserbasyon tuloy ni na Justice Secretary Leila de Lima at DILG Secretary Jessie Robredo na iwan sa mga pulis ang pagdidesisyon sa mga krusyal na sandali.
Ikinuwento rin ni Moreno ang kanyang ginawang pag-follow up sa ombudsman kaugnay sa hiling ng hostage taker na i-review ang kanyang kaso. Para kay Moreno, dalawa ang posibleng dahilan ng pag-aamok ni Mendoza, ang sulat sa ombudsman at paggawa ng eksena ng kapatid. Sa pananaw ni Moreno, umpisa pa lang, hindi na raw dapat itinuring na isang local crisis ang insidente. Taliwas sa posisyon ni DILG Undersecretary Rico Puno. It is my personal belief that this is an international foreigners are involved, persons, individuals who are concerned should be here. Naging mainit naman ang paggisa kay Moreno nang tanungin siya kung nasaan ang binuong Crisis Management Committee ng lungsod. Hindi ko alam yung composition. That's one thing. Okay. Now, yung function through the order of the mayor stating that tingnan nga ninyo kung ano magagawa natin doon, kung ano may tutulong natin doon, o ano makakapagpagang sa sitwasyon. I believe yun ang naging function. Sa huli, wala raw pagsisisi si Moreno sa kanyang mga ginawa. Sana lang daw nakialam ng mas maaga ang national government bago pa lumala ang sitwasyon. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Samantala, isinalang din sa hearing kanina si Police Chief Inspector Romeo Salvador na assistant negotiator ng hostage taking. Narinig ni Salvador na may humihingi umano na 150,000 pesos kay Rolando Mendoza para sa kaso nito sa ombudsman. At live, mula sa DOJ sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol, Nico Bawa. Bakit tumigil ang hearing dito sa DOJ matapos tumaas ang blood pressure ni Chief Inspector Romeo Salvador habang nagbibigay siya ng kanyang testimonya. Noong una ay kalmado pang assistant negotiator na si Chief Inspector Salvador na humarap sa panel. Aminado si Salvador na wala siyang formal na training sa negosasyon sa hostage taking maliban sa paikibahagi niya sa dating kaso na pang-hostage si June Ducat at ng dating Tondo hostage taking. Kinuwento rin ni Salvador kung ano nangyari sa unang hiling ng hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza. Sabi ni Salvador, sa DOJ sana unang hiniling ni Senior Inspector Rolando Mendoza na ma-review ang kaso nito at di niya alam kung bakit napunta na sa ombudsman ng usapan. Maya-maya lang natigil ang hearing ng magka-alta presyon si Salvador. Pero nagpilit siyang magtuloy sa testimonya. May nakausap din si Mendoza sa cellphone na galing sa opisina ng ombudsman kung saan may narinig siya mga mura. Sa naturang umanong pag-uusap, hiningan di umano si Mendoza dati ng taga-opisina ng ombudsman ng 150,000 pesos sa dati niyang kaso na lalong kinagalit nito. Nilinaw din niya na pinayagan ng crisis committee si Mendoza na ma-interview ng isang babaeng reporter pero hindi rin ito natuloy dahil gusto ni Mendoza na gawin ang interview sa loob ng bus. Alex, kanina lang pagkatapos si Salvador, nagbigay naman ng testimonya si Police Director Leocadio Santiago ng NCRPO at nilinaw niya yung dati pang punto sa kanya dati na dapat ang SAF ang rumisponde o nag-assault doon sa bus pero kanina pinaliwanag niya dahil ang ground commander nga ay si General Magtibay na MPD, siya ang nasusunod sa mga desisyon. Sa ngayon naman ang nagbibigay ng testimonya ay ang mga miyembro ng MPD SWAT at sa ngayon nga ay kanina nga nagdo-drawing sila at dinedepensa nila kung bakit gumamit sila ng maso at bakit binaril yung gulungan ng bus at iba pang kanilang naging strategiya. Sa ngayon naman habang sila ay ginigisa dito, si Santiago naman ay nasa isang executive session kasama si Delima at iba pang miyembro ng panel. Alex? Okay, maraming salamat, Nico Bawa. Isang trabahador ang namatay habang 4 ang sugatan matapos bumigay ang bahagi ng escalator ng tinatayong mall sa Davao City. Nangyari po ito dakong alas 7 ng umaga habang nagbubuhos ng semento si ika-4 na palapag. Iniutos na ng lokal na pamahalaan sa kontraktor na ihinto muna ang trabaho habang may investigasyon. Wala na pong bagyo sa Pilipinas. Tuluyan na kasing lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Henry. Nasa 710 kilometers northeast ng Basco, Batanes o 100 kilometers southwest na ng Okinawa, Japan. Pero sa kabila po nito, magiging maulan pa rin dahil sa hanging habagat makakaranas ang pag-ulan o ng pag-ulan sa northern at central Luzon na mas madalas sa hapon at gabi. Makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang Metro Manila at mga natitirang bahagi ng Luzon. Patay po ang isang babae matapos mahulog mula sa 19th floor ng condotel sa Makati City kaninang umaga. Pero aalamin pa kung suicide o may foul play sa insidente. Exclusive nagpapatrol, Jackie Manabat.
Tulala at hindi pa rin makapaniwala si Dominador Medina na ang kasintahan niyang si Leslie Casala ang natagpuang patay sa kalsada kaninang madaling araw. Halos hindi na makilala si Leslie sa pinsalang tinamo. Hinala ng mga investigador, maaring tumalon ito mula sa 19th floor kung saan naroon ang kwarto nila ni Medina. Alas 8 pasado ng gabi na mag-check-in si Leslie sa Sunnet Tower sa Makati. Isang oras na nakalipas, pinasunod niya si Medina sa condotel. Ayon sa boyfriend, aligaga at hindi mapakali si Leslie. Natanong ko siya kung may problema ba, do you wanna talk about it? Sabi niya, no, I don't wanna talk. Sabi niya. Alas 3 ng madaling araw, nagising na lang daw si Medina na wala na sa kwarto ang kasintahan. Bandang alas 4 nang tawagan siya ng reception at nalaman niya ang masamang balita. This is the second time she went out by herself. Last time kasi may kasama siya mga friends, but this time gusto niya mag-isa. Magdadalawang buwan pa lang magkasintahan sina Dominador at Leslie. Ayon kay Medina, may personal na problema raw ang girlfriend bago pa man sila naging magkasintahan. Single working mom si Leslie. Nasa kustodiya ng Makati Police District si Medina para isailalim sa investigasyon. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Susunod! DOH nagbabala sa paggamit ng mga halamang gamot kontra sa dengue. Pinakamalaking burger inihanda sa Serbia. At Queenie Padilla naiyak. Ang dahilan, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.